Mga kapuso, kapapasok lamang po ng balitang ito, nagkaroon po ng lindol at naramdaman po ang lindol sa mga sumusunod na lugar. Pinakamalakas sa ngayon sa paunang impormasyon na natanggap namin sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX ay sa Zambales, intensity 5. Sa Pasig po ay intensity 3. Sa Malate, magnitude po. Sa Balate, Makati at Quezon City, magnitude 2. Sa Clark, naramdaman din po, nasukat po ang lindol ng magnitude 1. Kumukuha po kami ng karagdagang impormasyon. Antabayanan nyo po sa pagpapatuloy ng 24 oras. Balikan po natin yung pagbisita rito ng dating presidente ng Amerika, Bill Clinton. Hindi ito ang unang pagkakataon na dumalaw dito sa Pilipinas si Clinton. Nag-state visit siya dito noong November noong taong 1994. 1994, ang presidente natin noon ay si dating Pangulong Fidel Ramos. Sa Manila Hotel tumuloy si Clinton noon. Dahil sa kanyang katangkaran, hindi siya nagkasya sa kama, kaya kinailangan pa siyang gawa ng mas mahabang kama. Noong Nobyembre ng taong 1996 ay nagbalik Pilipinas si Clinton para dumalo naman sa summit ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC na ginanap sa Subic. Kaya hindi na bago kay Clinton ang mga Pilipino. Lalo na at minsan pa niyang naging kaklase ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Georgetown University. Chika Minute! Hello mga kapuso! Narito na ang mga ichichika ko sa inyo mamaya. Survivor Celebrity Castaways Aubrey Miles at Ervic Vijandre nagkakagustuhan daw. Dating child star Ella Guevara, handa na nga ba sa pagkakaroon ng ka-love team? At naiinggit nga ba kay Bea Binene? At Heart Evangelista, nagkasakit dahil sa issue nila ng manager na si Annabel Rama. Of course, when you sleep at night, you pray about it, di ba? Hindi naman pwedeng wala lang, di ba? But Ang mga detalye, ichichika ko sa inyo mamaya, kaya stay tuned. Pera-pera lang daw ang dahilan kung bakit isinusulong sa Kamara ang kontrobersyal na Reproductive Health Bill o RH Bill. Paratang yan ang grupong tumitiligsa sa naturang panukala. Itinanggi naman ito ng mga mambabatas na pabor sa RH Bill. Nakatutok si Dano Tingkungko, exclusive. Hands off the Philippines! Hands off the Philippines! Hindi na lang si dating Cebu Archbishop Ricardo Cardinal Vidal ang nagsabing handa siyang magpakulong sa ngalan ng pagbasura sa RH Bill, kundi pati na rin ang mga pro-life group. We are willing to go to jail for that. I will die for this cause, yes. Because this is for life and family, defense of life and family. Mabibigat ang mga binitiwang pahayag ng grupong Human Life International laban sa mga pro-RH. Pera-pera lang daw ang labanan, lalo't isang multi-billion-dollar industry raw ang artificial contraceptives. Reproductive health is not about health. It's actually a marketing term used by abortionists since the early 1980s. Ganito rin ang tingin ng Amerikanong si Dr. Brian Close. Sa mahigit $100 bilyong daw na inilaan para sa programang ito, 3 bilyon ang inilaan para sa Pilipinas sa loob na mahigit 2 dekada. Malaking porsyento raw ng pondo napuntaan niya sa panliligaw sa mga mambabatas. You need billions of dollars in order to be able to bribe people in the elite. Most of the time it's not a direct bribe, it's just a lot of money towards their re-election campaigns, to wine and dine them, to propagandize them, to give them glossy materials and so on, to turn them over to the other side. Giit ni Cardinal Vidal kung hihingi raw ng kompromiso ang mga maka-RH sa simbahan, para na rin daw nilang sinabi sa mga paring magpalit ng trabaho. Yung ikalimang utos ng Diyos, no? Thou shalt not kill. Oh, hala. Saan mo ilalagay yun? Wala kompromiso po doon. Wala. Pag sinabi ng Panginoon, gusto mo bang ikapatayin ko ngayon? Ha? Hindi pwede yun. May mga mambabatas na raw na nakausap ang simbahan na tutulong sa kanila para hindi maipasa ang kontrobersyal na panukala, kung saan binibigyan ng mag-asawa ng sapat na edukasyon, kaalaman at karapatan sa iba't ibang family planning method. It is not our AIDS that is going to solve the problem. Itinanggi naman ng mga mambabatas na pera ang dahilan ng pagtulak nila sa RH Bill. They're so desperate
that they are now inventing or fabricating allegations which are false and malicious. Definitely, there is no international lobby or funding for the enactment of the RH bill. If you are really pro-life, you should advocate for pro-quality life. And in so doing, you should be practicing a better kind of politics. Nananatili naman daw ang posisyon ni Pangulong Aquino na suportado niya ang anumang batas na nagsusulong ng responsible parenthood. If it follows the responsible parenthood platform that we're advocating, then I'll support it. If it goes beyond that, then I will have to study it. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. At ayon naman po sa US Embassy, ang tulong pinansyal nila para sa programa sa family planning ng Pilipinas ay hindi daw nila ginagamit para impluensyahan ang ating gobyerno na paboran ang reproductive health bill. Mga kapuso, 4 na araw na lang magtutuos na sa ring sina Manny Pacquiao at Antonio Margarito. Pero ngayon pa lang, may pasilip na sa media sa aksyong matutungayan sa buong mundo sa darating na araw ng linggo, petsa dito sa Pilipinas. Mula sa Texas sa Estados Unidos, nakatutok si Ruth Cabal. Masusing kinuna ng media ang paglalagay ng benda sa kamay ni Antonio Margarito. Matatandaang natanggalan ng lisensya si Margarito dahil umano sa paggamit niya ng illegal na hand wrap noong 2009. Giit ng tinaguriang Tijuana Tornado, hindi raw siya nandaya noon at hindi rin mandaraya ngayon. Balot man ang katawan, halata ang malaking timbang na nabawas sa kanya. Ayon sa kanyang coach, nasa 150 pounds ang timbang niya, galing sa 154 pounds. Pero kumpiyansa si Margarito sa mga ginawa niyang skipping rope at punch mitts. Tinawanan lang niya ang bentahe ng Team Pacquiao na mananakaw raw ng pambansang kamao si Tijuana Tornado sa 8th round. Va a ser al revés, nosotros vamos a noquear a Manny Pacquiao. First it was the 3rd, then the 8th, now the 9th. You know, all I can say is that Saturday's going to be the other way around. We're the ones that are going to knock out Pacquiao. Ilang Team Pacquiao ang nanood ng workout ni Margarito na magandang senyales raw para sa kampo ng Tijuana Tornado. They're the ones here sitting down watching us train. We don't need to see him train. You know, they're the ones worried. Talagang nakita ko kanina, nagpiga din siya talaga ng para maipakita niya na 100% condition din siya. Tingnan natin sa taas ng ring kung paano natin pagagapangin. Kaya naman nang umakyat na sa ring si Pacquiao, liksi at lakas ang panindak ng pambansang kamao. Sa buong workout panay ang tawa ni Pacquiao, nakala mo nga'y tila di sineseryoso ang training. Ready na tayo sa fight. At maganda dahil I heard from Margarito camp na he's in shape and he's ready to the fight, so it will be a great fight. Sa labas ng ring, abot pa nga ang kompetisyon sa fans na nanood ng media workout. Nakaramihay mga Mexicano. Pacquiao's number 1. He's the best fighter. He's proven it time and time again. He's going to prove it on Saturday again. Margarito's not a cheater, and that proves it because that's official. There's nothing in there. There's nothing in there. Yeah, he's just a stronger fighter. Kanya-kanyang lakas, kanya-kanyang tibay ang pinakita ni Antonio Margarito at Manny Pacquiao dito sa kanilang media workout. Pero ang tunay na sukatan, dun mismo sa kanilang laban sa November 14. Mula sa Texas, Ruth Cabal, nakatutok, 24 Oras. Pamilya ni Fernando Po Jr. handa na bang tanggapin ang plake sa pagiging national artist ni The King ngayong bago na ang administrasyon? Mga tumataya sa mahigit 370 milyong pisong jackpot sa loto, kanya-kanyang pamahiin sa pagpili ng numero. At ang ginang na dating may malaking bukol sa muka, aba, may bago ng ngiti. Ito ang 24 Oras.